Hi guys! Isa na namang episode na suggestion series. Nasa episode 8 na tayo ngayon, no? And ang ating topic for today's video ay what if gusto ng partner mo na magpakasal at magkaroon na ng family pero hindi ka pa ready? Or vice versa. Ikaw ang ready pero ang kapartner mo hindi pa ready. Medyo mabigat-bigat na usapan to, no? Una sa lahat, partner yung usapan. Mukhang tomboy din ang nag-ano nito. Pero, para parehas lang naman yan. Minsan, sa magkarelasyon, meron talagang nauunang magkaroon ng isip na magpakasal na eh. Hindi talaga yun mawawala. Siguro, yung ma-advise ko lang, if merong mauuna na gusto nang magpakasal, pag-usapan yung maigi. Diba? Kung hindi ka pa ready, or yung isa yung hindi pa ready, pag-usapan yung maigi. Dapat, mag-come up kayo sa isang, sa midpoint ba? Kung parang, kumbaga, pag-usapan ninyo, kailan ka ba talaga magiging ready? Hanggang kailan tayo maghihintay to move on to the next level. Isa yun sa mga topic ng mga mature relationship din. Yung pag-move forward nga, diba? So, yung pagpapakasal kasi, one step ahead na naman yun eh. Hindi yun yung final step ha. Kasi yung iba kasi iniisip nila yun na yung final step eh, pagkasal kayo. Pero hindi yun. Another level lang yun nung relationship nun. Parang, pag nagpakasal kayo, meron lang kayong legal document. Pero another level, another stage lang siya nung relationship nyo. Para mag-uumpisa ulit kayo na mas makilala pa yung isa't isa. Kung hindi kayo nagli-live-in, at pagkakasal nyo, tsaka lang kayo magkakasama, yun yung another stage. Mas makikilala mo yung tao, pinakasalan mo. Okay? So, kung hindi ka pa ready, or yung partner mo hindi pa ready, kailangan mo magsabi, bakit hindi ka pa ready? Kailan mo feel na ready ka? Dapat pag-usapan yung maigi yun. Kasi, kung hindi nyo yun pinag-usapan ng maigi, mapoprostrate yung partner na gusto ng magpakasal. Diba? Kasi, parang siya ready na eh. Pero kailangan yung i-assess as mag-partner or magka-relasyon. Ready na ba talaga tayo? Baka kasi yung iba nagmamadali lang. Diba? Na para lang masabi, pressure lang, na para lang masabi na, uy, nagpapakasal na lahat ng mga sa paligid ko, kailangan magpakasal na din tayo. Diba? May mga ganun eh. Pero, kung hindi yun yung dahilan, kung yung dahilan is gusto niya na talagang mag-move forward sa next step, or tingin niya ready na siya, kailangan yung i-assess. Pag ganon, yung suggestions ko is, 1, i-assess nyo muna, and then mag-come up kayo dun sa solution nyo, which is, dapat mapag-usapan nyo kailan kayo both magiging ready. Kasi, yung next step na yun, yung pagpapakasal, as one na kayo nun. Pag nag-decision kayo nun, pag may nag-no na isa, ibig sabihin, no na yun. Diba? Dapat palaging pares kayong both yes. And then yung pangatlo is, minsan kasi nakaka-frustrate talaga eh. So, dapat kalmahan lang eh. Hindi ka dapat nagpapadala sa emotion mo pagdating sa pagdedesisyon ng pagpapakasal. Kasi sobrang bigat niyan eh. Nandun na yung pipirma ka na eh. Siya na yung magiging priority mo sa buong buhay mo. Diba? Hindi na, siya na yung magiging first family mo. So, dapat, yung 3 items na yun, alam mo. Una, i-assess nyo muna. Pangalawa, nakalimutan ko agad yung sinabi kong pangalawa. Naknahuweting na yan. Parang i-assess nyo, mag-come up kayo sa solution. Diba? Kung kailan kayo magiging ready. Then, pangatlo, kailangan yung solution na yun, kalma kayo parehas. Meaning, nag-agree kayo parehas na at certain point of your life,
tuloy na kayo dun. Mag-move forward na kayo. Yun na yung mga suggestions ko na pwede niyong gawin. Nasa inyo na yan kung gusto niyong gawin. Hanggang sa susunod na episode. Series na agad din, no? Episode. Meron pa tayong mga next episodes para sa ating suggestion series. Bye!